Mga kabaong na may mensahe ng pagduligsa sa China at Chinese Communist Party, natagpuan sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. May litrato ng Chinese officials na inuuod at mensahe kontra China na Chinese Communist Party, greedy at salot ang mga ataol. Kinondi na ito ng Malacanang at ng Department of Foreign Affairs. Tinawag naman ng Chinese Embassy na lantarang pang-uudyok, pag-atake, pananakot at pagbabanta ang insidente. Iniimbestigahan ng PNP kung sino ang nasa likod nito. Person of interest na ng pulisya ang isang babae sa video na kasama umano sa mga nag-iwan ng kabaong sa Quezon City. 4 na nagpakilalang bodyguard ni Zaldico binayaran umano ng malaki para bumaligtad at bawiin ang mga naunang aligasyon ng paghahatid umano ng kickback kina Pangulong Bongbong Marcos, dating Speaker Martin Romualdez at iba pa kaugnay sa flood control scam. Sinabi ito ng isa sa kanilang kasamahan na maghain ng piyansa para sa 4 counts ng perjury. Tingin naman ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, si dating Speaker Martin Romualdez ang nasa likod ng pagbaligtad ng mga dating bodyguard. Nais umano nitong pahinain ang kaso. Pagdidiin naman ni Remulla, gagamitin pa rin ang mga testimonya ng 4. Itinanggi rin niya ang paratang ng 4 na bodyguard na tinakot sila ng kanyang tanggapan nakakasuhan kung hindi pipirma sa inihandang affidavit. Sagot ni Romualdez, hindi siya ang may pakana ng pagbaligtad ng mga dating tauhan ni Ko. Aniya, patunay ang pagbaligtad nila na hindi totoo at gawa-gawa lang ang mga paratang. Iniurong naman ni dating Senador Sonny Trillanes ang reklamong cyber libel laban sa 4 sa mga dating bodyguard. Isinampa niya ang reklamo sa 18 matapos ang aligasyong hinatiran din siya ng pera. Ian Cruz, GMA News. Update sa mga iniwang kabaong sa ilang lugar sa Metro Manila. Ayon sa Quezon City Police District, tukoy na nila ang van at driver nito na nag-iwan sa kabaong sa Welcome Rotonda. Inimbitihan nila ang driver na nagsabing inarkila ang van. Isinuwalat niya rin ng iba pang sasakyang nagbaba sa mga kabaong. Silang mga driver ay binayaran daw ng tig 8,000 piso habang tig 1,000 piso naman sa mga nagbaba ng kabaong.